gusto ko ng ah, food allowance, gano'n. Gusto yung ganito yung salary gusto ko, gano'n. O, so 'di ba? Good day po sa ating lahat. Magandang araw sa saan ka mang sulok ng mundo. So, bago po tayo magsimula is ipapakilala ko lang po ang aking sarili. Ako po si Adelski, isang OFW sa Hong Kong at the same time ay part-time content creator. So, share ko lang po, for today's video is isi-share ko lang po yung experience ko as first timer dito sa Hong Kong. So, kasi para magbigay advice and encouragement po sa mga nagbabalak na pumunta dito, na first time pumunta sa Hong Kong. So, kasi po pagka first time po dito sa Hong Kong, halimbawa yung mga among kumukuha po mula Pilipinas, kasi actually marami pong aplikante dito, yung mga nakaka-finish contract, gaya ko finish contract na po ako, nag-apply ako sa iba. Marami po talagang aplikante dito, pero yung mga kumukuha pong galing Pilipinas ay yung mga ayaw po nila sa mga tulad naming may experience na. Alam niyo po ba kung bakit inaayawan nila? Kasi po, yung mga nandito na po, syempre may demands na yan. Ano po ba yung mga, bakit, siguro tinatanong mo, bakit ayaw nila? Syempre yung mga karamihan po kasi ng mga nakukuha galing sa Pinas is ganito po yung sitwasyon nila, tulad ko kasi first time ko po dito sa Hong Kong and galing po akong Pinas, doon po ako kinuha. So, ang case ko po dito is wala akong kwarto. Yan, number one. Nung in-interview po ako is, sabi, share room with kids. Pero pagdating ko dito, hindi naman siya as in room. So, open lang siya, cortina, tapos, basta wala kang privacy. So, kung yung amo ko, nung nagsabi na akong hindi na ako magre-renew, hindi siya kumuha ng katulong mula dito sa Hong Kong. So, kumuha pa rin siya galing sa Pilipinas. Kasi nga, kung dito siya kukuha, wala po siyang makukuha in short. So, kasi nga po, ang mga, tulad ko, finish contract na ako. So, maghanap ako ng amo. So, ang first na hahanapin ko is yung dapat meron akong privacy, may sariling room. So, yun po yung pinupoint out ko, no. So, ang gusto ko lang pong i-encourage kayo, papunta pa lang dito na wag po yun ang tignan ninyo. Ang i-goal po ninyo is ma-finish niyo po yung 2 years para pag na-finish na po yung 2 years ay pwede na po kayong makapamili ng employer na gusto nyo. Kasi normal po yan na usually pagkagaling ka pong Pinas, either mapupunta ka sa mga malalayo, sa mga kasulok-sulukan ng Hong Kong, or sa mga maliliit na bahay na tulad ng aking napuntahan na wala kang sariling kwarto, na ang ang bentahe lang po talaga is ang dali niyang linisan. Kalahating oras tapos mo na kasi isang kwarto lang ng aking mga amo, tas yung tinutulugan lang namin na double bed, tapos sala, kusina, ang liit, isang banyo lang. So, at least, hindi ka mapapagod, di ba, maglinis. And then, kapag nakatapos ka naman na po, pwede ka na pong pumili ng mas magandang, yung kung gusto mo ng privacy, pwede mong i-demand. Kung gusto mo ng food allowance, pwede mo rin yung i-demand. Kasi pagkagaling ka po sa Pilipinas, hindi ka po pwedeng mag-demand ng mga yan. Kasi syempre, nag-a-apply ka pa lang ng papunta dito, mahihirapan ka pang mag-demand. Pero pag nandito ka na at finish contract ka na, pwedeng-pwede mo na po yan i-demand sa magiging amo mo. At kung hindi siya pumayag, pwede kang pumili ng iba hanggang sa makuha mo yung makokontento kang amo. So, kasi yung marami pa akong naging kasabayan na nag-break contract sila. Tapos karamihan po kasi ng mga nagbe-break contract dito is yung mga first timers. So, sinasabi ko lang ito, sinishare ko lang para at least pag nandito ka na nahihirapan ka, tiyagain mo lang, tiisin mo lang, ang bilis lang naman ng araw pagkatapos ng 2 years mo,
pwede ka nang maghanap ng ibang employer at mas maganda na yung mahanap mo for sure. Pero pagka nag-break ka kasi at na-terminate ka, syempre, merong possibility pa rin na mas worse yung mapupuntahan mo kasi nga hindi ka makakapamili. Syempre, um, bakit ko nasabing hindi ka makakapamili? Siguro makakapamili ka naman, pero karamihan kasi. Like, nag-apply po ako sa agency, ang dami po doon break at saka terminate. Ngayon, pag magtatawag po yung assistant, halimbawa yung dumating na employer na mag-i-interview, ang hanapin niya agad is finish contract. So, kahit gusto mong magpa-interview, no, tinanggap ka nga ng agency, pinag-sign ka, gusto mong magpa-interview, kung yung among ayaw naman sa'yo. So, parang mas maliit yung chance ang makapili, di ba? Kasi sortehan na lang kung makahanap ka ng amo kung may magkagusto sa'yo, ganun. So, advice ko, mas maganda pa rin talaga na tapusin ninyo yung 2 years nyo para mas makapamili po kayo. And as long as hindi ka naman sinasaktan, nakakatulog ka, at may tamang pagkain ka, or kung kulang sa pagkain, ay gawan mo ng paraan, bumili ka kasi ganun din naman ako. Ako yung bumibili ng kape ko, ako bumibili ng toiletries ko. Tapos minsan ako rin yung bumibili ng breakfast ko, meron yung mga gusto kong pagkain, bumibili din naman ako. Kasi wala ka pang hindi ka pa nga pwedeng mag-demand. Pero pag natapos ka na, halimbawa natapos ka na dito, no, pwede ka na mag-demand sa pag mag-apply ka sa agency, sasabihin mo, gusto ko ng ah, food allowance, ganon. Ganito yung salary, gusto ko, ganon. O, so, di ba, may demands ka na. So, yun lang, and thank you. I hope nakatulong ako sa inyo, and laban lang mga kapwa ko niyan dito sa Hong Kong.